ko muna kayong pakitaan ng picture ng shop ni Kuya Lan Moto TV. So ito yun. Ayun, papansinin nyo yung shop ni Kuya Lan Moto TV. Masyadong malayo doon sa nauna yung nakita or na ipapakita niya sa kanyang video na napakaliit lang. So ngayon parang nag-extend siya. Ayun, nagkaroon ng expansion si Kuya Lan. Kaya gusto niyang i-promote ulit yung gawa namin ng video. At nang sa ganun mga tropa, yung mga tropa na hindi nakakaalam at mga kliyente niya dati na inakalang hindi na siya nagsishop dito sa Puerto Princesa, makaalam na bumalik na siya ng Puerto Princesa. So anyway, siguro gagawin natin ang formal na video o actual na video yung shop ni Kuya Lan Moto TV. Balikan lang natin mga tropa yung preparation na ginawa namin. Kwento ko na lang kasi wala akong video. Ginawa kasi namin mga tropa, ang naging arrangement talaga namin, siya yung bubuo ng makina and then ako yung gagawa ng setup. Halimbawa, supporting, sa tabas kung gaano kalaki yung tatabasin, sa block man yan or sa piston man yan, and yung compression, kung gaano lang kataas yung compression na saktong may hagod lang at hindi sasabog kasi parang yun mga tropa, parang malayo sa drag kasi parang biyahe yan, on off. So hindi biro talaga mga tropa kasi napaka-ikli na ng oras na preparation namin. Inisip nga namin na hindi na talaga siya makaka-place, or makaka-place man siya siguro maka second runner up lang. Ayun, sobrang busy din talaga ako personally. Sinabihan ko siya na dapat siguro mga 4 months before pa lang mag-prepare na. Actually ang makina na yung mga tropa, iniwan niya dito sa amin, dito sa bahay. Na-port ko na yan years ago. At yun nga, hindi na tayo nakapagdagdag sa port. Bali, ini-improve na lang natin yung kanyang compression ratio nga, nasaktuhan lang. And then ayun, so nakaw lang yung oras ko kasi nga may trabaho din ako. Mahirap na ipopokus ko lahat ng oras ko doon sa pag-sit up namin. Tapos ang mabigat mga tropa, napakalayo ng racetrack sa amin. Yung bahay nila Tropang Kabisyo magmula dito, siguro mga nasa parang 3 kilometers or more than. Tapos yung racetrack galing sa bahay nila parang mga nasa 2 kilometers. So talagang napakahirap ng sitwasyon kasi nga yung medyo mahigpit yung kanyang asawa. So alam naman natin kapag ang mga asawa natin talagang hangga't maaari ayaw tayong pasalihin sa mga extreme sports katulad nga nitong ng karera. So hindi biro din talaga yung budget na nila ni Tropang Kabisyo kasi nga talagang gulong pa lang napakamahal na. Buti na lang may mga nag-sponsor at sobrang babayad. So yun, yung makina namin mga tropa, yun nga, Rossi 200 siya. Napakasimple lang ng seat namin. Nagpataas lang kami ng konti ng compression. Dito kami nag-cut ng konti sa head. Tapos yung port ko wala nang dagdag yun kasi nung unang sit up pa yun eh. Yung unang sit up namin yun mga tropa, pambiyahe lang yan. Hindi namin akalain na magkakarira siya at yan ang gamit. Ayun, pahirapan kasi nga sa registration pa lang medyo may kamahalan na. Tapos ang isang pinakamabigat doon mga tropa, muntik-muntik pa siyang hindi makasali kasi nga noon pa lang talagang ayaw na halos payagan yung ganong klase, yan yung ganyan, yan. So buti na lang kinonvert ni Tropang Kabisyo sa parang naked na siya kasi originally yung chassis niyan mga tropa pang 175. So yun lang, ito papakita ko na sa inyo yung video kung ano yung actual na nangyari. Bali parang starting lang siya and then kunting laps lang, tapos hindi tayo nakakita ng ibang video mga tropa eh. Bali starting ilang ikot lang and then yung pumasok na siya sa papuntang paddock na. So ito yung mga tropa.
So mga tropa, bago ko ipakita pala sa inyo yung video, papakita ko muna sa inyo yung actual na cam. Yung unang ginamit ni Tropang Kabisyo, itong cam na to. Yan. So medyo mataas yan, no? Ayan, no? Yan. So hirap yung makina dito sa cam na to. Medyo floating siya ng konti. Kaya ang ginawa natin mga tropa, nagbaba tayo ng cam mas mababa dito sa ginamit namin ito, kasi ito hindi ako nagkakamali, parang 7.6 or 7.8. So nagbaba tayo ng ng parang papalit-palit kasi kami ng mga tropa, parang 7.2 lang ata yun mga tropa yung ginamit namin. Anyway, ayun, at may tropa ding tumulong sa kanya. So ayun, ito na yung video mga tropa. Kayo na humusga. Bali dyan si Tropang Glenn, siya yung nag-second dyan mga tropa. And hindi rin biro talagang kalaban si Tropang Glenn, talagang dati na kasing nangarira. Ito si Tropang Kabisyo, ito na yung first time kasi na nag-champion talaga siya. At yung mga past races niya, talagang kung hindi pang 5, pang 6, pang 7, pang last, mga ganun. So ngayon nakachamba siya. So ito yan.
moments later. So mga tropa, papansin niyo may tatlong 400 category kung hindi ako nagkakamali doon sa harapan, or 300 ba yun. Anyway, ito yung dalawang R3 at saka isang Ninja 400. So yung Ninja 400 lagi yung dumadaan dito sa amin. So ibang category yung mga tropa para lang ma-maximize yung oras. Kaya yung malalaking CC or mataas yung CC sa harapan. And then sila tropang kabisyo naman yung nasa likuran. Ayun, so makikita nyo naman talagang mahigpit yung laban. Pero nung nauna na si tropang kabisyo, medyo relax siya ng konti kasi medyo napalay siya ng konti kay tropang Glenn. So yun, hopefully mga tropa sa susunod na laban ni tropang kabisyo ay masungkit niya ulit. Kung hindi man siguro yung champion, kahit siguro runner up pwede na yun, pero hopefully talaga champion pa rin, kasi I'm sure marami nang sasali ngayon kasi siyempre ganoon naman madalas sa unang part ng liga, nahinto ng matagaling karera tapos ito ulit may karera ulit. Anyway, paabang na lang ulit sa mga next league na sasalihan ni tropang kabisyo, no? Update ko kayo kung sasali ba kami or sasali siya. So try natin mga tropa na i-improve pa natin yung makina natin. At tinitingnan ko mga tropa yung yung compression natin, goods na siya, hindi naman tayo nasabugan. Tapos siguro mas ipa-fine tune ko pa yung pagtutuno ng karburador mga tropa. Ayun, ano pa ba, siguro yung cam, testing pa rin ako ng mga dalawang klaseng cam kung alin talagang maganda. Yun mga tropa, salamat sa inyong pagsama, no? At napakahaba talaga ng video natin.